Ethan, yung bayad sa toll na 20 piso, ibalik mo sa akin ngayon din? Narinig mo ako? Mas mag-ingat ka, kundi tatawag ako ngayon at ipapatanggal ka sa kumpanya ng ferry. Ibalik mo sa amin ang pera namin. Pinapatakbo ko ang ferry sa lungsod. Tuwing bisperas ng bagong taon, dinadala ko ang mga kababayan sa kanilang bahay gamit ang aking bangka. Ngayong taon, dahil lang sinabi kong maniningil ako ng 20 piso bilang bayad sa toll, sila lahat ay tinalikuran ako. Ibalik mo sa amin ang pera namin. Ikaw bastos na maitim ang puso. Dinadaya mo kami at inaasahan mong sasambahin ka? Fuh! Ibalik mo na ang pera ngayon, kundi marami akong paraan para harapin ka. Ibinalik ko ang bawat kusing sa mga walang utang na loob na iyon. Lumipat sila at sumakay sa bangka na 10 piso lang ang singil. Pero hindi nila alam na ang bangkang iyon ay hindi man lang sila madala pa uwi. Uy, bakit ang layo ng bangka na ito sa ruta? Tama, lahat. Ito ang ginagawa ng tunay na kapitbahay, hindi tulad ng sakim na si Ethan. Tama. 5 taon naming siyang pinagkatiwalaan. Ginoo, madilim na. Bakit hindi bukas ang mga ilaw? Ang ilaw ay sayang sa gasolina. Magtipid ng kuryente para sa paglalayag sa gabi. Wait. Ano ba yan? Marunong ka ba magmaneho ng bangka? Tumahimik kayong lahat. Ito ay isang ligaw na ruta. Walang boya, walang inspeksyon. Isinasapanganib ko lahat para ihatid kayo. 500 piso bawat isa. Kahit 1 sentimo lang ang kulang, lalangoy kayo pa uwi sa dilim. Boss, wala talaga akong pera. Ilang dosena na lang piso ang natitira sa akin. Ginoo, maawa kayo. Bisperas ng bagong taon na. Tulong. Ako na mauna. Tabi. Wang Lausi, bulag ka ba? Basag ang mga itlog. Buti nga sa'yo. Ethan, alam kong mabuti ang intensyon mo. Bawat taon mo silang hinahatid pa uwi sa iyong bangka. Sinisingil mo lang ang bayad sa toll. Tingnan mo ang mga taong ito. Nag-aaway para sa upuan parang labanan. Kahit isang salamat wala. Clara, lahat tayo taga-iisang baryo. Magkakasama tayo araw-araw. Tama na ang usapan. Sumakay na tayo. Umalis na tayo ng maaga. Makakarating tayo ng maaga sa bahay. Clara, ang ganda ng katawan mo, hindi ako makakatulog buong gabi. Walang hiya. Nagtatanaw lang ng tanawin, Clara? Hindi ka man lang makatingin sa tanawin? Ang bayad sa toll ngayong taon ay pareho noong nakaraang taon. 20 piso. Lahat. Ihanda na ang pera. Aalis tayo ng maaga para makauwi kayo ng maaga. Aling Walker, 20 piso. Eto, pasensya na sa abala taon-taon. 20 piso. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo? Sensitibo naman, Clara. Nahulog ang pera ko sa sahig. Aksidenteng nahawakan kita. Kasalanan ko. Sinaktan mo ang anak ko. Anong karapatan mong manakit? Hinawakan niya ang puwet ko. Kababawan, ang daming tao sa bangka. Masikip at nagkakasiksikan. Akala mo ikaw lang ang espesyal? Pwede makuha ng anak ko kahit sinong babae. Sapakin ka? Sige na. Hinawakan mo siya. Ethan, wala talaga akong ginawa. Umandar ang bangka. Nawalan ako ng balanse. Aksidenteng pagkakahawak lang. Sinapak ako ng asawa mo. Wala pa akong sinasabi. Victor, maniwala ka. Puputulin ko ang kamay mo. At ipapakain sa isda sa ilog. Bitawan mo. Nagbayad kami para sumakay. At ngayon mananakit ka? Ang tapang mo. Victor, humingi ka agad ng tawad. Sabihin mo na hindi sinasadya. Pasensya na. Aksidente ko siyang nabangga. Ano kung nabangga niya siya? Ang drama naman. Nagsorry na sina Ethan at Victor. Nagaantay na ang lahat na umuwi para sa bagong taon. Ipaandar na natin ang bangka. Tama. Matagal na tayong naantala. Hindi na tayo makakauwi bago magdilim. Malapit na ang bagong taon. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Clara, pagkatapos mong mangolekta ng pera, bumalik ka sa cockpit. Victor ay napakabastos. Ang mga nagreklamo tungkol sa pagkaantala ay hindi karapat-dapat sumakay sa ating bangka. Clara, si Lola Vance ay naghihintay pa rin sa dalampasigan. Huwag mong hayaang makita niya ito at magalit. Pareho tayong taga-iisang baryo. Ang ilang bagay, dapat mong tandaan. At ang ilang kabutihan, huwag mong kalimutan. Buwisit, ang sexy ng katawan niya. Tigilan mo na. Huwag kang magdulot ng gulo. Ethan, ang iyong bangka ay naghahatid sa mga kababayan pauwi taon-taon. Sinasabi mo na bayad sa toll lang ang sinisingil mo.
Pero paano mo ba talaga kinokolekta ang toll na iyon? Ikaw lang ang nakakaalam. Pareho tayong taga-isang baryo. Huwag kang gumawa ng anumang labag sa iyong konsensya. Victor, ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo yan. Kailan ko ba kinuha ang pera ng mga kababayan? Nagpapakatanga ka pa ba? Nagtanong-tanong na ako. Mula rito hanggang Ilog Bayan, mga 25 milya at isang lock lang yan. Nag-search ako online. Ang speedboat na dumadaan sa lock 10 piso lang bawat tao, pero nagsingil ka ng 20 piso. Magkano ang kinita mo sa biyaheng ito? Alam na alam mo. Ethan, totoo ba ang sinabi ni Victor? Baka dapat mong ipaliwanag sa lahat? Aling Walker, ang speedboat ay ilang tonelada lang, pero ang akin ay ferry. Ang katawan pa lang ay mahigit 40 tonelada. Dagdag pa ang mahigit 20 tao at isang cabin na puno ng bagahe. Kasama ang mga paninda para sa bagong taon. Halos 50 tonelada lahat. Ang toll ay base sa tonelada. Mas malaki ang singil sa malalaking bangka kaysa sa maliliit. Nagbayad ako ng 400 piso mula sa sarili kong bulsa. Narito ang resibo. 20 piso bawat tao. Wala akong dinagdag, kahit isang sentimo. Kung ganoon, talagang hindi sapat iyon. Mga kababayan, ang luma at sira-sirang bangka ni Ethan, magkano pa kaya ang singil niyon kumpara sa speedboat? Sa palagay ko, gusto lang niyang kunin ang pera ng lahat. Inaapi tayo, pinagmumukha tayong tanga. Victor, tumigil ka sa pag-akusa sa isang inosenteng tao. Ang ating Ethan ay hindi nag-overcharge kahit isang sentimo. Ang maliit na binabayad ninyo ay malayong-malayo sa sapat. Taon-taon, kapag pinagsama-sama, siya ang nauubusan ng mahigit 400 piso. Dahil lang sinabi mo, sinong nakakita? Tinanong kita. Sinong nakakita? Maaring tama nga si Victor, palagi siyang kumukuha ng pera sa mga kababayan. Ikaw, Victor, dati kang tambay sa nayon, nagnanakaw ng maliliit na bagay at nambubugbog ng mga babae. Sino sa nayon ang hindi mo dinaya? Ngayon, siniraan mo kami ng walang pag-aatubili. Sa tingin mo ba maniniwala ang mga kababayan sa sinasabi mo tungkol kay Ethan? Kalokohan! Ang aming Victor ay isa ng mahusay na empleyado sa pabrika. Hindi tulad mo. Narinig ko may iba't iba kang lalaki. Ikaw. Lahat, tumahimik! Mga tao ng Ilog Bayan, sino man sa inyo ang nag-iisip na kinukuha ko ang pera ninyo at bumaba sa aking bangka? Kung may nag-iisip na dinaya ko kayo, bumaba sa bangka. Ngayon din. Hindi ko kayo pipigilan. Tama siya, hindi ka namin pipigilan. Ethan, 20 piso para sa toll ay magdadala sa atin sa entrance ng baryo. Malayo ang tren at mahal ang ticket. Hindi na kailangan bumaba. Eksakto. Mabagal ang tren at mahirap. Ang paglipat lang ay kalahating araw at hindi ka makakakuha ng tiket kapag bagong taon. Sino ang hindi marunong mag-compute? Sige. Tara, paandarin na natin ang bangka at umuwi na. Naghihintay ang anak ko para maghurno ako ng pie. Mga kababayan, huwag na kayong paloko kay Ethan. Wala kayong idea, di ba? Ang bayad sa lock ay base sa tonelada. Ang malaki niyang bangka at ang maliit na water taxi ay hindi magkapareho ang presyo. Pero sa bawat oras, hinahati niya ang pinakamataas na singil sa inyong lahat. Saan napupunta ang sobrang pera? Doble ang singil niya. Magkano ang inilagay ko? Nasa malaking bangka ang mga resibo. Mas mahal ito kaysa sa maliit na bangka. Kayo na mismo ang tumingin ng mga resibo. Sino ang nakakaalam kung saan niya hinugot yan? Kung ano ang sabihin mo, yun na yun. Inayos ko na para sa lahat. May pribadong bangka na darating. 10 piso lang bawat isa. Dadaan sa ligaw na kanal. Walang bayad sa toll. Kalahati ng presyo nito. Bakit sasakay sa bangka niya? Ang 10 piso ay 2 pakete ng magandang sigarilyo. Si Victor ay napakabait na tao. Eksakto, hindi tulad ng iba na pinipiga ang bawat sentimo mula sa masisipag na kababayan. Ang pag-iipon ng 10 piso ay makakabili sa anak ko ng disenteng guwante. Walang utang na loob na bastos. Hindi ako makapaniwala na lahat ay naniniwala sa kalokohan ni Victor at naniwala lang sa kanya. Wala na ang tiwala sa baryong ito. Uy, teka muna. Ethan, niloloko mo ba kami sa mga toll fees sa mga nakaraang taon? Alam mo na. Dahil kinuha mo yon, hindi ba dapat mong ibalik? Tama si Victor. Magkano ba ang binayad namin sa mga nakaraang taon? Kailangan mong ibalik ang bawat sentimo. Kung hindi, di ito matatapos. Oo, ibalik mo. Ethan, kung hindi mo ibabalik ang pera, di ito matatapos. Sinabi ko na sa inyo, ang mga toll fees ay palaging kinokolekta batay sa tonelada. Nasa akin lahat ng resibo. Resibo? Nasa iyo ba? Pinunit niya ang mga ito. Pinunit ni Victor ang mga resibo. Sinong nakakita? Ethan, sino ang maniniwala kung magkano ang binayad mo? Ethan, ang bangkang ito ay pag-aari ng kumpanya ng ferry, di ba? Ginagamit mo ang pag-aari ng kumpanya para maghatid ng pasahero ng walang pahintulot, laban iyan sa patakaran. Tinawagan ko na ang kumpanya para ireklamo ka.
Kung hindi mo ibabalik ang pera, ipapasapak sa akin ang kumpanya na tanggalin ka. Walang utang na loob. Isang oras nang nakalipas. Kung magpapatuloy ito, hindi ako makakauwi sa bisperas ng bagong taon. Hindi ko kayang pabayaan si Clara dahil sa akin. Kalimutan mo na. Magbabayad na lang ako para matapos na ito. Sige. Magkano? Ha? 10,000 dolyar. Wala ni isang sentimo na kulang. 10,000 dolyar? Victor, hindi ako kumuha ng 10,000 piso mula sa inyong mga kababayan sa lahat ng taon na ito. Kaya, umamin ka na kumuha ka ng pera mula sa mga kababayan? Hindi ko kayo dinaya sa pera ninyo. Hindi ko babayaran ng 10,000 piso na iyon. Alam kong hindi mo lang isasauli ang pera. Kakatawag ko lang. Iyong Mang Davis. Hayaan si Mang Davis na ayusin ito. Ethan, hindi ka ba nag-leave para umuwi? Bakit nasa bangka ka pa? Mang Davis, Nakatanggap ako ng reklamo na nagsasabing ginagamit mo ang bangka ng kumpanya para kumita ng pera nang walang pahintulot. Anong nangyayari? hindi po, Mang Davis. Lahat sila ay mga kamag-anak ko mula sa iisang baryo. Pinagsakay ko lang sila sa daan. Wala akong sinisingil sa kanila. Mang Davis, nandito ka na sa wakas. Hindi namin siya kilala. Nasa entrance ng pier siya. Aktibong pinatawag kami para sumakay sa bangka niya. At humingi siya ng sobrang laking bayad. Mahigit 100 piso bawat tao. Nang tumanggi kaming magbayad, hindi niya kami pinayagang umalis. Mang Davis, pakiusap, ipaglaban mo kami. Walang perang kinuha. Kung gayon, ano yan sa kamay ni Clara? Ethan, matagal ka nang kasama sa kumpanya. Paano ka nagkamali ng ganyan? Mang Davis, kung si Ethan ay maaaring gumamit ng bangka ng kumpanya para sa sariling pakinabang ngayon, bukas ay maaari siyang lumabag sa batas. Ethan, ayon sa mga patakaran ng kumpanya, mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Magbayad ng 500 piso multa dito mismo o tatanggalin ka sa trabaho. May mga taong mawawalan ng trabaho, hahaha. Mang Davis, kinuha ko ang bangka ng kumpanya ng walang pahintulot. Kasalanan ko ito. Babayaran ko ang multa. Tingnan mo ang sarili mo, nagpapakatatag lang kanina. Tapos dumating ang amo, at sumuko ka. Nasaan ang tapang mo ngayon? Nagpapakita lang siya ng galing sa loob ng mahabang panahon. Kinailangan pa ring ibigay ang pera. Ethan, pirmahan mo at bayaran. Pagkatapos ay pwedeng umalis. Mang Davis, narito ang 500 piso. Huwag mong ulitin ang paglabag sa patakaran. Mang Davis, malapit na ang bakasyon. Gusto kong gamitin ang bangka para ihatid ang asawa ko pa uwi. Pwede ba? Ang isasama mo lang ay ang asawa mo, ayos lang. Huwag lang isama ang mga taga-nayon. Hindi naman nila pinapahalagahan. Oo, salamat, Mang Davis. Sige, ihatid mo ang pamilya mo pa uwi. Ligtas na paglalakbay. Clara, sumakay sa bangka. Umuwi na tayo. Ethan, akala mo ba okay na sa pagbabayad ng multa? Kailangan mong ibalik ang mga bayad sa toll dati. Maruming pera yung kinuha mo. Ibalik. 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 Ibalik! 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 Yan lang ang meron ako. Kunin mo o iwan. Oo, 1,500 piso. Ethan, yan ang tinatawag kong mapagbigay. Kapag nasa bangka na tayo, hati-hatiin ko ito sa lahat. Ilang dosenang piso bawat isa. Isipin mo na lang na si Ethan ang nagtutreat sa lahat ng inumin. Mahusay. 2,000 piso. Nawala na lang ng ganon. Ilang biyahe pa para mabawi yan. Isipin mo na lang na aral ito. Uuwi na tayo. Halika, lahat, sumakay na sa isang ito. Itong bangka ay walang lisensya. Bisperas ng bagong taon na. Wala namang bangka na 10 piso lang. Sa tingin ko, sinusubukan ni Victor na manloko ng mga tao. Tingnan mo ang mga taong ito. Makakarating ba tayo ng ligtas sa bahay ngayon? Ang mundo nating ito. Kahit mabubuting tao ay napagkakamalan. Kailangan lang nating pakialaman ang sarili nating bagay. Tanungin ang lahat, yan ang ginagawa ng tunay na kapitbahay. Hindi tulad ng manloloko na si Ethan. Haha, eksakto. At pinagkatiwalaan namin siya sa loob ng 5 taon. Yung salamin ko pangbasa. Saan napunta ang salamin ko pangbasa? Ano ginagawa mo? Bakit ka lumiliko? Dumiretso tayo. Tama, kung hindi tayo aalis ngayon, maiiwanan tayo ng hapunan sa pista. Lahat kayo, umupo at tumahimik. Ang pamasahe ngayon ay 500 piso bawat tao. Walang bawas kahit 1 piso o walang aalis. Nagpapanggap kang walang alam, ha? Lahat, dumapa kayo. Ituro kung sino may pera. Doble ang bayad niya, kalahati para sa iba. Ikaw muna. Siya, marami siyang alagang manok. Tiyak na may pera sa kanya.
At wala pa silang naipagbili kahit isa. Amo, ginto ang hikaw niya. Pekeng ginto lang, 5 piso. Ang yabang pa rin sa harapan namin, walang hiya. Tumahimik. Sunod. May pera siya, bumili lang ng tricycle para sa pamilya. Hiniram! Hiniram! Magpapakasal ang anak ko. Wala pa akong naipon na 20,000 piso para sa bigay kaya. Mga walang pera. Lumabas na kayo ng bangka. Kapag nakaipon na kayo ng sapat, saka kayo umalis. Wala akong pera. Victor, Kinuha ni Victor ang 1,500 piso mula kay Ethan. Hindi ako. ilabas mo. Huwag mo kaming idamay. Amo? Narito ang 1,500 piso. Iwanan ninyo ang pera at lumayas kayo rito. Amo, ako muna ang ihatid. Lumabas ako sa bisperas ng bagong taon para maghatid ng tao. At 1,500 piso lang ang kinita ko sa inyo. 500 piso bawat isa. Makaipon muna kayo ng 10,000 piso bago kayo magsalita ng ganyan. Sige, dahan-dahan lang. Bababa na kami ng bangka ngayon. Ngayon na, bumaba. Dito kayo lahat at mag-ipon ng pera. Kapag nakaipon na kayo, pwede na kayong sumakay ng bangka at umuwi. Kung sumakay ka sana sa bangka ni Ethan, kumakain ka na sana ng piya ngayon. Tama. Kayo ang may kasalanan. Ang sama ng loob ninyo. Wala kahit piso si Ethan. Ginawa ng anak ko ang lahat para sa inyo. Gusto nyo ng murang sakay, di ba? Kaninong kasalanan yan? Ewan ko. Sabi ng may-ari ng bangka, doon din naman siya pupunta. At 10 piso lang ang singil sa bawat isa. Paano ko malalaman na kahina-hinala ang bangka? At nangyari pa ito sa bagong taon? Naaawa ako kay Ethan. Kung nandito lang sana si Ethan, Iniisip ko kung kumusta ang mga kababayan natin ngayon. Pinili nila ang sarili nilang landas. Wala kayong masisi. Oy, Lola Vance. Clara, nasaan na kayo ni Ethan? Narinig ko ang apo kong si Victor ay nasa bangka ninyo ngayong taon. Nagluto si Lola ng hapunan para sa pista. Hinihintay lang si Victor. Hinihintay silang umuwi para makakain na tayo. Oh, papunta na kami ngayon. Minamaneho na namin ang bangka. Magaling. Ipaalam mo sa akin kung malapit na kayo, ha? Inihanda ko ang paborito ni Ethan. Inihaw na baka at tadyang. Sige, tatawagan ka namin bago makarating. Tumawag si Lola. Oo, tungkol kay Victor. Kahit walang hiya siya, si Lola Vance ay laging mabuti sa atin. Mag-isa ang matanda sa bahay na may mesang puno ng pagkain. Hinihintay silang umuwi para sa pista. Ilang taon nang hindi umuuwi si Victor. Si Lola Vance ay umaasa taon-taon na bumalik ang kanyang apo. Ngayong sa wakas ay bumalik na siya? Hindi natin pwedeng biguin si Lola. Gusto mo bang bumalik at sunduin sila? Tawagan ko muna si Victor. si Ethan, papunta siya para sunduin tayo. Sira naman. Ikaw, dayain mo ang mga taga-bayan papunta sa bangka ko. Sabihin mo sa kanila 10 piso bawat isa. Ako na ang bahala sa iba. Ano ang tungkol sa pera? Huwag kang mag-alala. Kapag nadala na natin sila sa isang liblib na tawiran, ako na ang bahala. Tapos hati tayo sa pera. 50-50. Bilisan mo, sagutin mo, Victor. Siguradong si Ethan yan. Nasusundo sa atin. Oo, sagutin mo. Makakauwi tayong lahat para sa bisperas ng bagong taon. Mas mabuti kung magsabi ka ng maganda. Hingin mo lang ng maayos kay Ethan. Huwag kang makipagtalo. Mahina ang signal dito. Pupunta ako doon para sumagot. Ethan, sa wakas tumawag ka. Naiwan kami dito sa may ilog. Bumalik ka at sunduin mo kami. Bilis. Mahina ba ang signal? Maghintay pa tayo ng kaunti. Sa wakas, sumagot ka na. Tumawag ang lola mo. Ethan, may kapal ka pang tumawag? Ano, gusto mo pang magpatuloy? Niloloko mo ang mga kababayan sa pera nila, ha? Sinasabi ko sa'yo, wala kang pag-asa. Sumakay na ang mga kababayan sa bangka. Ikaw na walang puso, walang hiya, masisira ang reputasyon mo habang buhay. Hindi ka na makapagpakita ng mukha. Oy, Victor. Sinusubukan kong maging mabuti at bumalik para sa kanila. Hindi man lang nila pinapahalagahan. Sige, ayoko na sa kanila. So, ano ang sinabi ni Ethan? Gusto lang niya na magmakaawa kami sa kanya.
Sinabi din niya kahit magbayad kami ng 20,000 piso, hindi siya darating para sunduin kami. Itong walang utang na loob. Talagang kakaiba siya. Ano ang gagawin natin? Hindi na tayo makakauwi bago ang bisperas ng bagong taon. Victor, bakit ka nagbaba ng tawag? Sige, wag na kayong maghintay, mga kababayan. Hindi talaga balak ni Ethan na sunduin tayo. Sabi niya kasalanan natin ito. Nararapat lang sa atin na ma-stop dito. Si Ethan ay napakawalang puso, taga-iisang baryo tayo. Paano niya tayo pababayaan na mamatay? Kung alam ko lang na ganyan siya magtampo, hindi na sana namin binanggit si Victor. Hindi ba yan ang bangka ni Ethan? Nakita niya tayo at dumiretso lang siya. Wala kang konsensya, hindi ka tutulong, mamatay ka ng malagim. Tumigil kayo sa pagsigaw. Hindi kayo sasagutin ng mga yan. Mag-ipon kayo ng pera ngayon o dito kayo mag-freeze kasama ko. Tingnan nyo itong abandonadong pantalan. Sino ang tatagal hanggang umaga? Nasaan ang pera ko? Ano? Nagsusugal sa bisperas ng bagong taon? Hehe, babaligtarin ko ang kapalaran ko ngayon. Lolokohin ko sila. Huwag mong kalimutan na padalhan ako ng kalahati. Napakadilim na. Wala akong oras para makipaglokohan sa inyo. Ano ba ang ginagawa mo? Kulang ang pera. Walang aalis ngayong gabi. Ito ay pagnanakaw sa lansangan. Victor, niloko mo kaming lahat. Uy, nasaan si Victor? Nandito lang siya kanina. Paano siya nawala ng ganoon kabilis? Victor, nasaan ka? Tigil na sa pagtatago. Wag na. Matagal na siyang wala. Kayo na lang ang mag-alala sa inyong sarili. Ethan, hindi ba si Victor iyon? Ano ang ginagawa niya dito? Hindi ba dapat kasama siya ng mga taga-nayon? Dito ka lang. Titingnan ko lang. Nakarating ako sa pantalan. Yung mga tanga, nilalamig pa rin sa tabi ng ilog. Tara, pumunta na tayo sa kasino. Ang galing mo talaga. Wala bang bangkero na si Ethan mula sa inyong nayon? Paano kung bumalik siya para sunduin sila? Sinabi ko sa kanila na iniwan sila ni Ethan para mamatay. Galit na sila kay Ethan ngayon. Hindi nila ako paghihinalaan. Kaya lahat ng ito ay plano ni Victor para sa pera. Victor! Tigil ka dyan! Anong problema, Ethan? Ano ang narinig mo? Tumakas si Victor. Kasakasama niya ang ilegal na may-ari ng bangka. Niloko niya ang mga kababayan na sumakay sa ilegal na bangka. Nagkaisa sila para dayain ang mga kababayan sa kanilang pera. Si Victor ay isang walang hiya. Bisperas ng bagong taon ngayon. At ang mga kababayan ay naiwan sa islang iyon. Bilis, bumalik tayo para sunduin sila. Pwede tayong bumalik. Pero gusto kong matandaan ng mga kababayan na ako, si Ethan, ang naghahatid sa kanila tuwing bisperas ng bagong taon at iyon ay pabor na ginawa ko para sa kanila. Huwag nang umasa. Sasabihin ko sa inyo ng diretsyo. Ibinenta ka na ni Victor sa akin. Maliban kung makakuha ako ng 20,000 piso ngayon, walang aalis. Ibinenta tayo ni Victor. Bastos, kaya pala wala siya kahit saan. Sasamahan ba talaga natin ang bisperas ng bagong taon sa islang ito? Boss, ito lang ang pera ko. Kaunting piso lang. Wala yan. Gusto ko ang bawat sentimo na meron kayo. Ang bisperas ng bagong taon ay tungkol sa kapayapaan at kaligtasan. Ayaw ninyong gumamit ako ng dahas, di ba? Ethan, manonood ka lang ba talaga? Paano kung masaktan sila? Huwag kang mag-alala. Tumawag na ako sa pulis. Paparating na ang pulis. Hintayin lang natin at panoorin ang palabas. Isang dosena kayo. At ito lang ang nakuha nyo? Ang hina ninyo. Huwag na kayong umuwi para sa bakasyon. Lahat kayo, dumapa, kamay sa ulo. Hindi kami mga bilanggo. Bakit kami dapat lumuhod? Magnanakaw ako, gets? Magsalita ka pa. Babaliin kita. Wala na talaga kaming pera. Pakiusap, pakawalan na kami. Ang sigang ito ay hindi basta-basta. Kita mo? Hinahawakan niya ang bakal na bar. Sana dumating agad ang mga tanod sa ilog. Mga matatandang hangal,
Ang mga hikaw mo ay nagkakahalaga ng ilang dosena, di ba? Ginoo, ito lang ang mayroon kami. Ginoo, sapat na ba ito? Sapat na, umalis na tayo. Oo. Ha? Ito ay tunay na pilak na alahas, walang halaga. Mula dito hanggang Ilog Bayan, ilang dosenang milya sa tubig. Ang bangka ko ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 tangke ng diesel. Ang mga basura ninyo ay halos wala ng halaga. Hindi ako si Ethan. Kaya, ano ang gusto ninyong gawin? Walang pera? Umutang kayo, tulad ng online loans. May mga telepono kayo, di ba? Bilisan ninyo at kumuha ng mga loan? Hindi ka pwedeng umutang sa online lenders, napakataas ng interes. Wala kang choice kundi umutang. Umutang o mamatay. Itong may-ari ng bangka ay itinutulak sila sa sukdulan. Darating na ang enforcement team anumang oras. Ito ay tahasang pananakot. Inihahatid niya tayo sa kamatayan. Kung sumakay lang sana kami ng maayos sa bangka ni Ethan, hindi sana tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Mabait na hinatid tayo ni Ethan pa uwi. Gas lang ang sinisingil. Isinumbong pa natin siya at mali-maling paratang. Sarili nating gawa ito, Karma. Huli na para magsisi. Ano na lang ang silbi ng pag-alam na nagkamali ka ngayon? Bilisan mo at kunin mo ang putang online loan na iyan. Tigilan mo ang pag-aatubili. Kung magpapatuloy ka sa pagpapaantala, sasampalin kita. Patayin mo ako kung gusto mo. Hindi pa rin ako uutang. Uutang ka ba o hindi? Gago? Hindi ako uutang. Ano ang gagawin mo? So, may taong hindi takot mamatay, ha? Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Pulis. Tumigil. Ibitaw ang hawak mo. Tamang-tama ang oras. Ang mga manloloko na may-ari ng bangka ay nabubuhay sa pagnanakaw sa mga kababayan. Kahit ibigay mo sa kanya lahat ng pera mo, hindi kanya talaga iuuwi. Dapat mong pasalamatan ang tumawag sa pulis. Kung hindi dahil sa kanya, malamang mas matindi pa ang nangyari sa iyo ngayon. Sino ang tumawag sa pulis? Sobrang nagpapasalamat kami sa kanya. Oo, sino kaya? Lumabas ka para pasalamatan ka namin? Ako iyon. Ginoong Smith, salamat sa inyong napapanahong tawag. Iyan ay isang gawa ng katapangan. Iniligtas mo ang buong bangka. Sisiguraduhin naming makikilala kayo para dito. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa aking mga kapitbahay. Hindi ko kayang panoorin lang na sila'y maloko. Mga kababayan, dapat talaga kayong magpasalamat sa taong nagligtas sa inyo. Aling Vance, bakit hindi ninyo tanungin si Ethan? Napakasama lang ng trato namin kay Ethan. Tiyak na hindi niya kami sasakayin. Dapat lang kaming magtanong sa mga opisyal. Opisyal, kailangan mo kaming tulungan. Bagong taon at na-stranded kami sa islang ito. Hindi mo pwedeng iwan kaming naka-stranded, milya-milya ang layo sa bahay. Kailangan mo kaming iuwi. Kung hindi, mamamatay kami sa lamig dito. Ma'am, pakawalan mo. Kailangan naming iuwi ang suspek para sa interogasyon. At mahigit 12 kayo. Hindi kasya ang bangka namin sa lahat. Kahit walang puwang, kailangan mo kaming tulungan. Kung hindi, dito sa gitna ng kawalan, paano kami makakauwi? Ang Ilog Bayan ay wala sa aming jurisdiksyon. Wala kaming autoridad na tumawid ng SONA. Ano ngayon? Hindi namin kayang magyelo dito buong gabi. Ang Ginoong Smith na ito ay taga Ilog Bayan. Hindi ba kayo lahat galing sa iisang nayon? Pwede kayong humingi ng tulong sa kanya. Pwede kanyang iuwi. Ginoong Smith, pakitingnan mo sila. Kailangan naming umalis agad. Ang mga taga-nayon ay umaasa sa iyo. Ethan, pinanood kitang lumaki. Pakiuwi mo ako. Oo, Ethan, nakita rin kitang lumaki. Bagong taon na, gumawa ka ng mabuti. Ginaw at gutom, hindi na namin kaya. Payagan mo kaming sumakay sa bangka. Mayroon kaming mga matatanda dito. Walang utang na loob ka. Kung hindi mo ibabalik ang pera ng lahat, papasapakin kita sa kumpanya ng ferry. Kumita ka ng maruming pera, kaya karapat dapat ka dito. Noong isumbong mo akong gumamit ng bangka ng kumpanya, sobrang yabang mo noon. Nasaan na ang kabalbalan na yan? Noong inapi mo ang asawa ko, dinumihan mo ang pangalan niya. Sobrang daldal mo. Inimbento mo lahat. Ngayon, lalapit ka para humingi ng tulong sa akin. Nasaan ka dati? Ethan, mali kami. Ethan, ako ang mali. Hindi ko dapat hinusgahan ang asawa mo. Hindi ako dapat nag-ingay. Kasalanan namin ito. Hindi dapat kami naniwala kay Victor. Hindi ka namin dapat sinisisi. Mali kami, Ethan. Sobrang nagkamali kami. Ito ay bangka ng kumpanya. Hindi ito pribado kong bangka. Kung walang pahintulot ni Mang Davis, hindi ako makakapagsakay ng pasahero. Ayokong mawalan ng trabaho.
Ikaw at Victor ang nag-udyok nito. Tingnan mo ang nangyari. Kayo ang naghatid sa amin dito. Kayo ang hindi nagtiwala kay Ethan. Ngayon, sinisisi ninyo ako. Wala akong kinalaman diyan. Ikaw ang nagsimula ng lahat. Sinabi mong si Ethan ay walang utang na loob. Pinababa mo kaming lahat. Tingnan mo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, nasa bangka na kami ni Ethan at nasa bahay na sana kami. Anong silbi ng pagsigaw sa akin? Ang mahalaga ay makauwi. Hindi natin pwedeng magyelo rito, tama ba? Ano ang magagawa natin? Walang pera, walang bangka, walang darating para sa atin. Pupunta ba talaga tayo ng bisperas ng bagong taon sa islang ito? Ano ang gagawin natin? Piyesta na. Wala man lang tayong masakyan pa uwi. Ang lamig. Gusto ko nang sumakay sa bangka. Tara na. Maaari kitang ituro ng paraan. Pwede kayong humingi ng tulong sa autoridad. Hindi nila kayo pababayaan. Kumusta? Ito ba ang Maritime Rescue? Hi, stranded kami sa dalampasigan ng isang disyerto na isla. Pwede ba kayong magpadala ng bangka para kunin kami? Natanggap namin ang tawag ninyo. Magpapadala kami agad ng bangka. May ipapadala kaming tao sa lalong madaling panahon. Mangyaring maghintay. Kukumpirmahin namin ang inyong lokasyon. Sabi nila magpapadala sila ng bangka para sa atin. Sasalba tayo. Pwede na tayong umuwi. Sa wakas, uuwi na tayo. Mahal ko ang mga autoridad. Kailan ba talaga sila darating? Kung hindi sila magmamadali, mamamatay ako sa lamig. Kumusta? Uy, ang tagal na naming naghihintay. Kailan ba darating ang bangka? Pasensya na talaga. Bisperas ng bagong taon at kulang kami ng tauhan, kaya aabutin ng kahit man lang bukas bago namin kayo marating. Magpainit kayo, okay? Tiyaga lang. Magpainit kayo ha? Maging matiyaga. Pakiusap. Kailangan naming maghintay hanggang bukas? Paano kami makakaligtas sa gabi? Hindi ako dapat nagloko ng ganyan. Ngayon wala na tayong mapagpainitan. Ang sama ng panahon na to. Kung magtatagal pa, maninigas ako sa lamig. Sobrang nagsisisi ako na sumali sa gulo. Mga kababayan, makinig kayo. Pwede akong makipag-usap kay Ethan para sa lahat. Ethan, kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Pwede ba tayong mag-usap sa bangka? 3 tao lang ang pwedeng sumakay. Ikaw ang magdesisyon kung sino. Maganda at mainit. Ethan, kung ibabalik mo lang kami, ang mga kababayan ay mag-aambag para mabayaran ang perang ginastos mo. Ayaw ko ng pera. Ang orihinal na pamasahe ay bayad na. Bawiin mo na lang. Ethan, alam namin hindi namin tayo isimbong iwan ng sama dahil sa kayo ang isang bagay. Ihigit mo ipawit para sa bangka. Ethan, mali kami. Hindi na kami basta-basta gagawa ng gulo. Hindi ka na namin gagawa ng masama. Mahabag ka naman. Noong isinumbong ninyo ako at inapi ang asawa ko, bakit hindi kayo naawa? Bawiin ninyo ang pera ninyo. Wala akong interes sa bayad ninyo. Gusto ko ng taimtim na paghingi ng tawad mula sa mga nagkasala. Ethan, alam mo na sina Aling Vance at Aling Walker ay pinapahalagahan ang kanilang dangal. Matatanda na sila, kaya hindi nila magawang humingi ng tawad. Pwede bang magpabukod tangi ka? Kung hindi mo sila papaghingiin ng tawad o patuloy kayong magyayelo dito, naghihintay sa mga autoridad na darating bukas para kunin kayo. Sige, papaghingiin natin sila ng tawad. Aling Vance, mag-sorry ka na lang. Hindi natin pwedeng hayaang magyelo ang lahat dito. Noong araw, lahat kayo ay nag-aagawan para makakuha ng pera kay Ethan. Ngayon, takot kang mapahiya? Aling Vance, ang Victor mo ay nakipagsabwatan sa may-ari ng bangka para hilahin ang lahat dito. Kung hindi ka mag-sorry, pwede kang mag-freeze dyan. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Ikaw ang may kasalanan nito, kaya kailangan mong mag-sorry. Kung hindi, walang magliligtas sa inyong dalawa. Sige, mag-sorry ako. Sabihin mo na, tigilan ang pag-aatubili.
Kayong dalawa ang nag-umpisa ng gulo at pinagdusa ninyo ang lahat. Ngayon, mag-sorry kayo kay Clara. Ngayon na. Clara, mali ako. Hindi dapat ako nakinig sa mga kasinungalingan ni Victor. Nagkalat ako ng chismis sa tindahan sa pier na may iba kang kasama. Puro gawa-gawa lang yon. Pasensya na, Clara. Hindi ba tinuruan ka ng nanay mong yumuko kapag nagsusorry? Clara, humingi na ako ng tawad. Ethan, alam naming nagkamali kami. Mag-i-improve na kami simula ngayon. Ethan, patawarin mo na sila. Sumakay na kayo sa bangka. Pwede na tayong umuwi. Salamat, Ethan. Ikaw ang bayani namin. Lahat ay nakasakay na, pero kailangan ko munang linawin ang isang bagay. Ang bangka ay pag-aari ng kumpanya. Hindi ko na kayang makipagsapalaran pa. At tungkol naman sa gasolina at bayad sa toll sa daan, at anumang iba pang gastos na lalabas, hatiin ninyo sa inyong sarili. Tama lang yan. Kung handa si Ethan na iligtas tayo, dapat tayong magbayad. Noong una, sumakay kami sa bangka mo ng libre at hindi kami nagpapasalamat. Mga hangal talaga kami. Kung makauwi lang tayo para sa bagong taon, ang maliit na halagang ito ay walang saysay. Patas ang presyo. Kukunin namin yan. Yun lang ang hinihiling ko. May mga resibo ako para sa lahat ng aking gastos. Hahatiin ninyo ito ng pantay-pantay. Kung may ayaw mag-ambag, mangyaring bumaba ng bangka. Si. Noong una, binigyan ko sila ng libreng sakay at nagreklamo at nagsumbong pa sila sa akin. Ngayon, pinapasakay ko lang sila sa bangka at nagpapakita sila ng labis na pasasalamat. Nakakatawa, di ba? Nagbayad na ako sa lahat para sa dati. Para sa biyaheng ito, kalkulahin natin sa presyo ng merkado. Ang gasolina ay 800 piso. Narito ang resibo mula sa gasolinahan. Siyempre. Ito ang pinakamaliit na magagawa natin. Dadaan tayo sa 2 lakh mamaya. Ang bayad sa toll ay 320 piso lahat. Hahatiin natin ang bayad na ito bawat tao. 20 piso bawat isa. Ang biyaheng ito ay ituturing na overtime para sa akin. Ayon sa patakaran ng kumpanya, 100 piso kada oras. Ang round trip ay 8 oras. 800 piso. Dagdag ang gasolina, iyan ay 1,920 piso sa kabuuan. Kaya sa kabuuan, 1,920 piso? Medyo mahal yan. Mahal? Hindi naman. Nagkasala tayo kay Ethan. Ang paggamit ng bangka ng kumpanya para sa personal na gamit ay nagdulot sa kanya ng multa at kahihiyan. Ang halagang ito ay hindi man lang bahagi ng utang natin sa kanya. Tama. Niloko tayo ng itim na bangka ng libo-libong dolyar. Wala tayong magawa. Iniligtas tayo ni Ethan. Wala yan. Sige, bayad na. Huwag nang magdalawang isip. Ang tanga ko. Pasensya na. Ethan, dapat akong magbayad. Ethan, bilangin mo yan. Dati, ako ang nagbabayad mula sa sarili kong bulsa, pero nagrereklamo pa rin sila. Ngayon may malinaw na presyo na tayo. At ngayon may nagsasalita para sa akin. Si Ethan ay naging tapat sa presyo sa buong biyahe. Ipinakita niya sa amin ang bawat resibo. Kung hindi dahil doon, hindi ko malalaman kung magkano talaga ang gastos sa isang biyahe. Si Ethan ay madalas nagbabayad mula sa kanyang bulsa para sa atin. Ang tatanga natin. Pinaniwalaan natin ang chismis na si Ethan ay nagnanakaw ng bayad sa toll. Inireport pa namin siya dahil sa paggamit ng ferry para sa personal na bagay. Ang bulag natin. Maling-mali ang ginawa natin sa isang mabuting tao. May tindahan sa pantalan sa unahan. Pwede kayong bumaba at mag-stretch. Kumuha ng pagkain. Matagal na tayong naglalakbay. Malamang hindi pa kumakain si Ethan. Pupunta ako sa tindahan para kumuha ng pagkain at tubig. Sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan. May dala kaming sariling pagkain. Kakain lang kami ng mabilis. Halika, ang lamig. Nilalamig kami sa labas ng kalahating gabi. Iniligtas mo ang mga buhay namin. Walang anuman ang pagkain. Sa wakas natauhan na ang lahat. Sa wakas ay pinahahalagahan ka na nila. Sa loob ng maraming taon, gaano man ako naapi. Hindi ako sumuko sa paghahatid sa mga kababayan pa uwi. Ngayon, napagtanto ko na sulit pala ang lahat. Lumalabas, kung tinatrato mo ang mga tao ng may katapatan, darating ang araw na maiintindihan at maaalala ka. Victor, sa wakas, bumalik ka na. Ethan, saan mo dinala si Victor? Bakit wala si Victor sa bangka? Nasa likod ang kapatid mo. Darating siya rito agad. Kalokohan.
Tinawagan ko si Victor pero diretso sa voicemail. Iniwan mo siya sa kalagitnaan, di ba? Leo, makinig ka sa akin. Ayoko nang marinig, Ethan. Kung hindi mo siya ibibigay ngayon, sisirain ko ang bangka mo. Leo, tumigil ka na agad. Ibaba mo yan. Nanay, Victor. Gawa ng kapatid mo. Nakipagsabuatan siya sa kahina-hinalang may-ari ng bangka para dayain ang mga kababayan. Iniwan niya ang mga tao sa isang disyertong isla. Kung hindi dahil kay Ethan, namatay na ako roon. Nanay, anong tungkol kay Victor? Ang kapatid mo ay isang halimaw. Siya at si Scar ay niloko ang buong nayon para sumakay sa ilegal na bangka. Iniwan niya ako na nanginginig sa lamig sa isang pulo. Kung hindi dahil kay Ethan na bumalik para sa amin, ilibing mo na ako ngayon. Ano? Wala ni isa sa inyong mga vans ang mabuti. Ang mga matatanda ay nagkakalat ng kasinungalingan. Ang mga bata ay mga manloloko. At ngayon gusto mong sirain ang bangka ni Ethan. Hindi ko alam ang tungkol dito. Sige, hindi alam ni Leo. Huwag mo siyang pahirapan. Victor, nasaan ka? Nanay, nakauwi ba kayo? Sasabihin ko sa iyo, napakaswerte ko ngayon. Kakakakuha ko lang ng isang flush. Ang mananalo ang kukuha ng lahat. Iiniwan mo kami sa isang pulo para lang magsugal. Nagsusugal siya. Ibinenta niya tayo. Nagsusugal siya gamit ang pera natin. Victor, ikaw talagang bastos. Aling Vance, inamin ng anak mo mismo. Narinig ito ng lahat. Nasaan ang kasino na iyon? Ang abandonadong bodega sa Bridge End Lane. Binanggit niya ang lugar na iyon dati. Pulis ba ito? Gusto kong magulat ng krimen. May ilegal na sugalan sa abandonadong bodega sa Bridge End Lane. Isa sa kanila si Victor Vance. Pinaghihinalaan siyang nakikipagsabuatan sa isang ilegal na operator ng bangka upang magnakaw. Mahigit 100 ang taga-nayon sa pantalan ng mga saksi. Oo, sasaksi ako. Sasaksi rin ako. Sasaksi ako, talaga. Itong walang pusong hayop. Ginoong Smith, sigurado ka bang ito ang lugar? Siya mismo ang nagsabi sa telepono. Ang abandonadong bodega sa Bridge End Lane. Pulis! Walang gagalaw. Kamay sa ulo. Dumapa! Tumigil ka dyan. Wow, opisyal, hindi to kung ano ang iniisip mo. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Ethan, ikaw pala, ikaw ang tumawag ng mga pulis. Tingnan mo, Ethan, anong ginagawa mo? Naglalaro lang ako ng baraha, kasama ang mga kaibigan. Ano naman ang malaking bagay? Kailangan mo talagang tumawag ng mga pulis? Inaamin ko na nagtalo kami sa bangka, kaya may sama ka ng loob. Hindi ba tayo taga-iisang barangay? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin to sa barangay? Kailangan mo bang isama ang mga pulis? Tingnan mo, alam kong iniisip mo na dinaya ko ang mga kababayan, pero hindi ko naman nilagyan ng kutsilyo sa leeg ng kahit sino. Ang mga kababayan mismo ay gustong makatipid ng 10 piso. Sinusubukan ko lang tumulong sa pagrekomenda ng mas murang bangka. Sino ba ang may alam na magkakagulo si Scar? Biktima rin ako, alam mo ba? Hindi mo hinahabol si Scar. Ako ang hinahabol mo. Teka, ang pagrekomenda ng bangka ay hindi malaking bagay, wala akong pinatay o sinunog. Ethan, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Iyon lang ang bayad sa toll sa bangka na pinag-awayan natin, ang liit mo naman. Victor, tapos ka na? Ano? May mali ba akong sinabi? Nahuli na si Scar. Inamin na niya ang lahat. Kung paano mo siya nakilala, kung paano kayo nagplano,
Kung paano ninyo hinati ang pera, kung paano mo niloko ang mga tao para sumakay sa bangka, nasa record na lahat. Narito ang lahat ng chat at transfer records mo. Kanina sinabi mo na biktima ka. Anong klaseng biktima ka? Ethan, tingnan mo, inaamin kong kilala ko si Scar. Pero gusto ko lang kumita ng pera. Sino ba ang ayaw ng dagdag na pera? Gaano kalaki ang kasalanan noon? Pwede kang magsabi sa mga pulis para sa akin. Talagang hindi naman malaking bagay. Ang nanay mo ay na-stranded sa islang iyan, nanginginig sa lamig ng kalahating gabi. Muntik na siyang mamatay. Hindi ko naisip ng mabuti. Akala ko kukunin ni Scar ang pera at ibabalik sila. Ano ang ginawa mo sa pera? Kinuha mo ang pinaghirapang pera ng mga kababayan at dumiretso sa kasino. Habang nanginginig sa lamig ang nanay mo sa isla na iyon, nag-flush ka. Ethan, pasensya na. Talagang nagsisisi ako. Hindi dapat ako nakipag-partner kay Scar. Hindi dapat ako nandaya sa mga kababayan. Sakim lang. Gusto ko lang manalo pabalik. Noong nakaraan, natalo ako ng 5,000 piso. Desperado akong bayaran ang aking mga utang. Sinabi ni Scar na kaya kong bawiin sa isang biyahe ng bangka na puno ng tao. Nawalan ako ng bait. May utang ako kay One Eye. Araw-araw niya akong hinahabol. Sinabi ni Scar na ang mabilis na panalo ay sasapat, kaya ako'y. Ethan, tulungan mo ako. Alam ko na mabuting tao ka. Magsabi ka lang para sa akin. Pakiusap. Victor, kailangan mong bayaran ang ginawa mo. Ang lola mo ay naghihintay sa iyo na bumalik bawat taon. Ngayong taon, narinig naming darating ka, ngunit hindi siya nagkaroon ng apo na bumalik. Nakuha niya ang isang bastos na ipinagbili ang lahat. Opisyal, handa na ba ang lahat ng ebidensya? Nandito lahat. Huli sa akto. Mga tala ng chat, mga tala ng paglilipat, mga pahayag ng saksi. Lahat ng ito. Saka ako mauuna ng bumalik sa baryo. Ang mga kababayan ay naghihintay na makauwi para sa hapunan ng pista. Ethan. Sa lola ko, sabihin mong huwag nang maghintay. Nagkamali ako. Ikaw na mismo ang magsabi sa kaniya paglabas mo. Ethan, nasaan si Victor? Hindi mo ba sinabi na pareho kayong babalik? Lola, nagkaproblema si Victor at dinala siya. Nakisama siya sa may-ari ng illegal na ferry at dinaya ang mga kababayan sa kanilang pera. Nakumpirma na. Grabe naman. Lola, huwag kang umiyak. Ngayong taon, sasamahan kita sa hapunan ng pista. Ethan, Clara, pasensya na sa inyo. Sa bangka, pinagsalitaan ko si Clara. Sinunod ko si Victor para isumbong si Ethan. Paano ko nagawa iyon? Nawala ako sa sarili ko. Pinaniwalaan ko ang lahat ng sinabi ng anak ko. Aling Vance, nakaraan na iyon. Kain na tayo. Hindi pa tapos. Kasalanan ko ang naging pag-uugali ni Victor. Sobra ko siyang pinalaki. Ilang taon na siyang naglalagalag. Nang bumalik siya, dapat ay pinigilan ko siya. Kung alam mong mali ka, baguhin mo. Bata pa si Leo. Ikaw ang kanyang ina. Mula ngayon, tumutok ka sa nakababata. Huwag mong palakihin ng sobra ang isa pa. Lola Vance, Aling Vance, Leo, noong mga nakaraang bisperas ng bagong taon, sina Clara at ako lang. Ngayong taon, mas masaya dahil marami tayo. Itataas ko ang basong ito para sa lahat. Iwanan na natin ang nakaraan. Ang bisperas ng bagong taon na ito ay magulo buong araw. Ngunit sa huli, nagawa kong ibalik ang lahat ng ligtas. Ang ilang bagay ay tapos na at wala na. Ang ilang tao ay umalis at iyon na. Ang ilog na ito ay nandito pa rin. Ang bangka ay nandito pa rin. Ang buhay ay nagpapatuloy.